Welcome sa ating channel, Kwentong Takutan Tayo. Kung bago pa lang kayong nakikinig ay huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating video. Bago nating simulan ang ating kwento, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, kayo at inyong mga pamilya. Ang lumang bahay ni Aling Saling. Isang lumang bahay na mistulang pinabayaan. May lumang kahoy na gate at malaking puno sa paligid. Pumasok sina Miguel at Clara, bitbit ang kanilang gamit. Sigurado na ba kayo sa desisyon niyo? Matagal nang walang tumatagal sa bahay na iyan. Wala namang multo, Mang Nestor. Chismis lang yan. Sayang ang bahay, mura naming makuha. Siguro naman kung may multo, matagal nang lumabas, di ba? Huwag po kayong mag-ingay sa gabi, ha? Galit siya sa may ingay. Sino? Si Aling Saling po. Tumahimik ang lahat. Humangin ng malakas. Tila may dumaan na anino sa bintana. Si Miguel at Clara ay nasa kwarto, natutulog. May narinig silang mga yabag sa sahig sa ibaba. Miguel, narinig mo yun? Ay, naku. Pusa lang yun. Matulog ka na. Biglang bumukas ang pinto sa kabilang kwarto. May mahinang boses na bumubulong. Umalis kayo! Umalis kayo dito! Nagmulat ng mata si Clara. Nanginginig niyang nakitang may aninong nakatayo sa dulo ng kama nila. Miguel, may tao rito. Anong sinasabi mo? Lumiwanag ang kwarto dahil sa kidlat at nakita nilang may matandang babae sa sulok. Maputla, may kalit sa mata. Ito ang bahay ko. Wala kayong karapatan dito. Biglang pumaloob ang malamig na hangin. Lumipad ang mga gamit. Napasigaw sina Miguel at Clara. Hindi na nakatulog sila Miguel at Clara. Kaya't kinaumagahan, nagmamadali silang nakipagkita kay Mang Nestor. Totoo nga ang sabi nila. Hindi kami pinatulog ni Aling Saling. Laging may boses, may aninong lumalabas, parang ayaw kaming dito. Matagal nang hindi matahimik si Aling Saling. Meron siyang hinanakit. Ano bang nangyari sa kanya? Iniwan siya ng kanyang kasintahan noon. Tapos, hindi na siya nakalabas ng bahay. Doon siya namatay. Mag-isa. Paano namin siya mapapatahimik? Hanapin niyo ang litrato ng lalaking mahal niya. Sunugin niyo. Baka yun lang ang kailangan niya para matahimik. Dali-daling bumalik ng bahay sila Miguel at Clara. Hinanap nila ang lumang litrato. Doon sa loob ng aparador, nakita nila ang lumang larawan. Isang lalaking may suot na lumang Amerikana. Miguel, tingnan mo to. Ito yata yun. Biglang lumamig ang paligid. Lumitaw si Aling Saling. Lumulutang, galit na galit. Huwag niyong gagalawin. Paumanin, Aling Saling. Pero kailangan niyong magpahinga. Sinindihan ni Miguel ang litrato habang natutupok ito.
unti-unting nawala si Aling Saling. Sa huling sandali, nakita nila ang kanyang mukha. Malungkot, ngunit parang nabunutan ng tinik. Naglawa ang multo, tumigil ang malamig na hangin, at unti-unting bumalik sa normal ang bahay. Ilang araw ang lumipas, nakaupo si Miguel at Clara sa beranda. Mas payapa na. Han, wala na akong nararamdaman. Parang nawala na ang bigat sa bahay. Siguro, natagpuan na rin ni Aling Saling ang kapayapaan. Oo nga, Han. Pero nakakalungkot din yung nangyari kay Aling Saling, no? Bukas na bukas din, pupunta ako sa may simbahan para may pagpamisa ang kanyang kaluluwa. Han, sa tingin ko, tama yan gagawin mo. Tahimik ang paligid nang may bigla silang narinig na bumulong mula sa kanilang likuran. Hindi lahat ng multo masama. Minsan, nalulungkot lang sila. Sa pagkakasabi ng mga katagang yun, bigla na lamang naglahong parang pula ang bata. Nagkatitigan na lamang si Miguel at Clara at napakatanda. Kalaunay, nalaman ni Miguel at Clara kay Mang Nestor na ang bata pala ay anak sa pagkadalaga ni Aling Saling sa kanyang nobyo. Ngunit namatay ito sa sakit at nandoon lamang upang makasama ang kanyang ina. At dahil sa tulong ni Miguel at ni Clara, ang mag-ina ay magkasama na sa kabilang buhay.